isang payapang kaharian na nagngangalang Berbania, pinamumunuan ng isang magaling at maginong hari na si Haring Fernando. Kasama niyang namumuno ang kanyang kabiyak na si Reyna Valeriana, isang mapagmahal na reyna ng Berbania. Silang dalawa ay binayayaan ng 3 binatang matitikas. Si Don Pedro na panganay ay may tindig na pagkainam, si Don Diego naman ay malumanay, habang si Don Juan naman ay may pusong ginintuan. Mga anak ko, ngayon na ang panahon para sabihin na isa lamang ang mamumuno sa kaharian. Ama, tila'y alam na namin kung sino ang mamumuno sa inyong kaharian. Ito ba si Don Juan, Ama, dahil siya ang iyong paborito? Kayo ay nagkakamali. Hindi dahil paborito ko si Juan, masusukat lamang ito sa lakas at kakayahan. Dahil sa sinabi ni Haring Fernando, namuo ang inggit nila Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. Isang gabi nang mahimbing natutulog si Haring Fernando ay nagkaroon siya ng bangungot. Sa kanyang panaginip, pinaslang si Don Juan ng 2 buhong. Nagising si Don Fernando sa kanyang bangungot at nag-alala si Reyna Valeriana. Mahal ko, anong nangyari? Bakit puno ng takot ang iyong mukha? Mahal, napanaginipan ko ang ating bunsong anak na pinatay. Mahal, aking mahal na hari. Ito'y panaginip lamang. Huwag mo itong damdamin. Dahil sa sobrang pag-alala ni Haring Fernando, hindi na muling nakatulog at nakakain ng hari, kaya nagmula noon butot balat na ito. Kailangan na ba natin tumawag ng manggagamot? Hindi na normal ito. Sang-ayon ako sa inyo, Nangina. Pati ang iyong mga anak ay nababahala na. Susunod na araw, maraming pumunta sa kaharian, ngunit walang sino man ang nakapagbigay ng lunas ng hari. Pero may isang manggagamot ang pumunta sa kaharian at ang sinabi ay awit ng ibong Adarna ang lunas ng sakit ng hari. Mahal na Reyna, alam ko ang magpapagaling sa hari. Ang awit ng ibong Adarna. Ito ay matatagpuan sa bundok Tabor sa puno ng Piedras Platas. Ang awit ng ibong Adarna lang pala ang makakalunas sa sakit ng ating amang hari. Narinig ito ng mga prinsipe, kaya unang pumasok sa utak ni Don Pedro ay siya ang panganay at dapat unang humanap sa ibong Adarna. Ako ang panganay at ako dapat ang unang maglakbay para hanapin ang ibong Adarna para sa lunang sakit sa aking ama. Inabot ng 3 buwan ang paglalakbay ni Don Pedro bago tuluyang matunton ang daan paakyat sa bundok Tabor. Pero sa kasamang palad, sa gitna ng kanyang paglalakbay, namatay ang kabayong kanyang sinasakyan. Napakamalas naman. Dito pa talaga. Nalakad ko na nga lang. Hindi naglaon, natagpuan din ni Don Pedro ang Piedras Platas. Sa wakas, natuntun ko na rin ang punong ito. Napakagandang punong ito. Laksalaksang ibon ang dumadapo sa puno, ngunit ni isa wala doon ang hinahanap niyang ibon. Nainit sa kahihintay si Don Pedro sa ibong Adarna, kaya natulog muna siya. Ako'y init na, nakakalintay, at ako'y inaantok na rin. Nakatulog si Don Pedro habang naghihintay sa pagdating ng mahiwagang ibon. Di niya namalayang ang pagdating ng ibong Adarna. 7 ulit itong umawit at 7 ulit rin nagpalit ng kulay ng balahibo. Nakasanayan rin ng ibong Adarna na dumumi bago matulog. Ang ipot ng ibong Adarna ay pumatak sa noo ni Don Pedro at sa kasamang palad ay naging bato ang prinsipe. Wala pa ba si Pedro? Ako'y nababahala na. Nang hindi makabalik si Don Pedro, naisipan ni Don Diego na panahon na siya ang maglakbay upang hanapin ang mahiwagang ibon. Tila ang tagal dumating ni Pedro. Sa tingin ko'y panahon na ako na ang maglalakbay. Nagpaalam na si Don Diego sa Hari Reyna na pumunta sa bundok Tabor para hanapin ang ibon na siyang lunas sa sakit ng kanyang amang hari. Amang hari, inang Reyna, ako'y magpapaalam na lumakbay sa bundok Tabor para hanapin ang ibon. Ika'y aking tutulutang maglakbay. Mag-ingat ka, aking anak. Naglakbay si Don Diego patungong bundok Tabor
Pareho kay Don Pedro, namatay ang kabayong sinasakyan ng prinsipe at lumakad na lang hanggang matunton ang puno ng Piedras Platas. Pareho din kay Don Pedro, nainip at nagpahinga si Don Diego at maraming ibon ang dumating, ngunit wala doon ng mahiwagang ibon. Dumating ang ibong Adarna na hindi namalaya ni Don Diego. 7 ulit itong umawit at 7 ulit rin nagpalit ng kulay ng balahibo. At nagbawas na rin ito bago matulog. At sa kasamang palad, napatakan si Don Diego at naging bato rin ang prinsipe katulad ni Don Pedro. Dahil sa sinapit ng dalawang prinsipe at hindi makabalik sa kaharian, 3 taon nang lumipas at mas lalo pang lumubha ang sakit ng hari. Mahal na hari, ang ating dalawang anak ay hindi pa bumabalik. Ano na ang gagawin natin? Lumulubahan na yung sakit. Wala na tayong magagawa. Tila yon na ang kanilang tadhana at ako'y mamahinga ng habang buhay. Sa isipan ni Don Juan, siya na lang ang pag-asa na humanap sa ibong Adarna at kanyang mga kapatid. Ako na lang ang natitira kaya kailangan ko nang umalis at kumilos. Pero bago naglakbay si Don Juan, ay humingi muna siya ng bendisyon sa kanyang ama. Ang aking bendisyon ay nasa iyo. Mag-ingat ka at bumalik ka ng ligtas. Ako may malulungkot sa iyo, aking anak. Bumalik ka ng ligtas at dalhin ang ibong makapagligtas. Pagkatapos niyang humingi ng bendisyon sa Hari Treyna, humingi ito ng patnubay kay Berheng Maria. Don Juan, dahil sa iyong mabuting kalooban, ikay aking gabayan upang magtagumpay ang iyong paglalakbay. Tapos nun, yumao na si Don Juan upang hanapin ang ibong Adarna at kanyang mga kapatid. Hindi katulad ng dalawang prinsipe, hindi ito nagdala ng kabayo at 5 tinapay lamang ang kanyang bitbit at tuwing 1 buwan niya lamang ito kinakain. Sa kalagitnaan ng paglalakbay ni Don Juan ay may nakita siyang matandang leproso na sugatan. Sa walang pag-aalinlangan, ibinigay niya ang huling tinapay sa matanda at tinulungan ito. Ginoo, pwede bang mahingi ang iyong isang tinapay at ang iyong tulong? Ito ang isang tinapay, kainin mo at magpalakas ka. Ano ba ang pakay mo dito? Kailangan kong hanapin ang ibong Adarna na siyang lunas sakit ng aking ama. Dahil mabuti ang iyong kalooban, alam ko kung sino ang makatutulong sa iyo. Dumiretso ka at may makikita kang isang dampa at pagkatapos makikita mo ang ermitanyo at siya ang makatutulong sa iyo kung paano mo mahuli ang ibong Adarna. Maraming salamat. Ako'y magpapaalam na. Nagpaalam si Don Juan sa matandang leproso at naglakbay muli para matunton ang dampa ng ermitanyo at natunton na rin ito ni Don Juan sa gitna ng gubat. Tao po, Ano pa kayo mo rito? Ipinadala ako dito ng isang matanda upang humingi ng tulong para hanapin ang ibong Adarna na siyang lunas sa sakit ng aking amang hari. Halika, pumasok. Sinabi lamang dumarating ang mawagang ibon. Itong 3 bagay para matagumpay mong mahuli ang ibon. Ito ay ang labaha, dayak at gintong sintas. Kada kanta ng ibon ay hiwaan mo ang iyong palad at bigyan mo ito ng dayak. Ulitin mo ito ng 7 beses para hindi ka makatulog. At pagkatapos mo itong ulit-ulitin, iipot ang ibon at kinakailangan mo itong maiwasan para hindi ka maging bato. Ang huling bagay ay ang gintong sintas. Gamitin mo ito para panghuli sa ibon at ilagay sa hawlan. Magdala ka ng tubig na makikita mo sa ilalim ng balon at ibuhos mo ito sa 2 bato na makikita mo sa ilalim ng tubig. Matapos marinig ni Don Juan ang tanong ng ermitanyo, ay isinalaysay ni Don Juan ang kanyang pakay. Maraming salamat. Ako'y mauna na. Pagkatapos ng paalam si Don Juan sa ermitanyo, ay naglakbay ito patungong Piedras Platas. Nakarating siya dito ng tama sa oras at nandun na nga ang ibong Adarna. Ang ibong Adarna ay kumanta na. Dali-dali kinuha ni Don Juan ang kanyang labaha at hiniwaan ang kanyang palad at tinigaan ng dayak.
7 beses niya itong inulit at nang iipot ng ibon ay naiwasan nito ni Don Juan. Pagkatapos nun ay kinuha ni Don Juan ang gintong sintas para mahuli ang maiglas na ibon. Natagumpayan niya ito na mahuli at nailagay na rin sa hawla. Tila nalimutan ni Don Juan ang huling bagay, ang mahiwagang tubig. Pero unti-unti niya itong naaalala. Nagtagumpayan ni Don Juan ang lahat ng bili ng ermitanyo sa kanya at di niya namalayan ang mga bato ay kanyang mga kapatid. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay ay may naisip si Don Pedro ng masamang plano at isinabi niya ito kay Don Diego. Nabigla si Don Juan nang kinuha sa kanyang ibon at binubugbog siya ng kanyang mga kapatid. Nabugbog ng malala si Don Juan at ang kanyang magagawa na lang ay humingi ng tulong kay Berheng Maria. Berheng Maria, ako'y inyong muling tulungan. Ako'y napagtaksilan patnubayan ng aking kaligtasan. Don Juan, ikay muling tumawag, patnubay ko'y aking ikagawan. Ikay maghintay, tao'y may tutulong, upang ikay maging ligtas at buhay. Pagkagising ni Don Juan ay may tao nang papunta sa kanya. Sa kabilang batid, nang makarating na ang 2 prinsipe sa kaharian ng Birbania, ay nagsinungaling na naman sila sa kanilang ama't hari at inang reyna. Mga anak ko, buhay kayo. Pero bakit 2 lang kayo? Asan si Juan? Di namin nakita, Ama. Pinapakanta ng hari, reyna at ang mga prinsipe ang ibon, ngunit hindi ito kumakanta. Bakit niya ayaw kumanta? Anong nangyari? Nang tinulungan ng matandang uugod-ugod si Don Juan na mabalik ang kanyang lakas, ay bumalik na agad si Don Juan sa kaharian ng Birbania. Ay, ganun, kabalo ko. Juan, ikay hindi patay? Nakasulat sa mukha ng 2 prinsipe ang inggit at galit. Maya-maya ay nagpalit ng anyo ang ibon at kumanta ito tungkol sa pagtataksil ng 2 prinsipe kay Don Juan. Nang marinig ni Haring Fernando ang kanta ng ibon, ay nagulat at nagalit ito sa 2 prinsipe na si Don Diego at Don Pedro. Don Pedro, Don Diego, anong ginawa ninyo? Kailangan niyong maparusahan ng kamatayan. Nakumbinsi ni Don Juan ang kanyang ama na huwag na patayin ng 2 sa isang kasunduan, na huwag na ulitin at kung uulitin man nila ito, kamatayan ang kaparusahan ng 2 prinsipe. Ako di na kayo paparusahan, pero pag ito'y maulit pa, kamatayan at kamatayan ang parusa. Grabe ito ka ba, Pinani? Ikaw kung ketchup para pag-aral yung... Oh, dami ketchup. Like dugo. Oh, na lang. Gani. Ketchup na, dali. Nanayawan, mas dagan pa bloopers. Gani. Ako man pang mulawin niya na ako sa rebel. Pwede yan. Chati mo, mama. Ato bang Gri? One, two, three, go! Bakoy nag-loss. Sakit kini sa ilong. Sakit na sa ilo. Nga nag-iwan ka, Don Diego? Behind the scenes. Ayaw, Lilian. Ikaw! Isa. Okay, 1, 2. Dali, Aba. 1, 2.
makahuli dito. Yundil, ganito ganay! Dito ko natanong ako na Ikano mo kasi yung gano'n din eh! Oh! Sa wakas, naabot ko na rin ang punong ito. Napakagandang punong ito. Go! Sa wakas, natuntun ko na rin ako. Napakagandang puno. Ayaw! Iblupas mo na yan! Dapat sa pagkubitaw. What's the three go? Nagpadami ng ibon dito. Wah! Wah! Uy, ayaw pag-isito! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, action! Uy, ayaw! 2, 3, action! 1, 2, 3, action! Oh, God!